Ryan, kumusta ang lagay ng panahon dyan at sa anong mga lugar sa Bicol ang nagpatupad na ng evacuation dahil sa banta ng Bagyong Ramil? Yes, Rosalie, magandang tanghali. Dito sa Masbate ay hindi pa naman nararanasan itong mga pag-ulan. Ngunit sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte ay nararanasan ang mga bahagyang pag-ulan. Kaya naman nagpatupad na ng preemptive evacuation ng ilang mga bayan sa probinsya ng Albay at Camarines Sur at evacuation din sa probinsya ng Catanduanes. Rosalie, nag-umpisa na ang isinasagawang mga preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Albay simula kaninang umaga. Naghahakot na ng mga tao gamit ang mga sasakyan ng local government units sa lalawigan. Sa Daraga Albay, madilim pa ay nagpatupad na ng preemptive evacuation sa barangay Malubago, Matnog at Budiaw. Sa bayan ng Piudora naman, nasa evacuation center ng barangay Karatagan ang mga residenteng nasa flood-prone areas at creekside tulad ng sitio Lagaan na malapit sa Panganiran River at Barangay Banawan. May mga nagtayo na din ng mga tent para pansamantalang matuluyan ng mga evacuee. Tumutulong na rin sa paglikas ang MDRRMO, BFP at LGU ng Ginubatan Albay sa Barangay Maninila dahil sa pangamba ng lahar flow na nagmumula sa Bulkang Mayon. Kabilang din sa paghahanda ng suspensyon ng lahat ng pasok sa lahat ng antas ng paaralan at pampublikong trabaho sa buong Bicol Region. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga kabataang mag-aaral at mga nagtatrabaho sa LGU. Bukod dito ang mga essential workers na magsisilbi sa health, public safety, rescue operation at iba pa. Samantala, kansilado pa rin ang mga biyahe ng mga sasakyang pangdagat sa rehiyon until prior notice ng Philippine Coast Guard Bicol. Cancelled na din ang mga flights sa CAAP Region 5 sa Bicol International Airport, Naga Airport, Virac at Masbate Airport at pinapayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa rebooking. Nagsasagawa na din ng forced evacuation ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP Baras, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard at Municipal Social Welfare and Development Office sa mga barangay na tinatayang maapektuhan ng Bagyong Ramil sa Catanduanes. Nasa red alert status din ang Catanduanes Provincial Emergency Operations Center bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda sa posibleng maging epekto ng Bagyong Ramil. Tiniyak din ng PDRRMO na handa na ang mga response team, lalo na ang sapat na kagamitan at kaalaman para sa agarang pagresponde. Kaugnay nito, nagsasagawa din ng inspeksyon sa Virac Public Market ang market operations upang matiyak na walang mananamantala sa presyo ng mga bilihin sa pamilihan. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Rosalie. O Ryan, meron bang impormasyon ng mga otoridad kung kailan magsisimulang maramdaman yung epekto nitong Bagyong Ramil dyan sa inyong probinsya? Rosalie, ayon sa impormasyon, ngayong hapon ay bahagyang mararamdaman na itong epekto ng Bagyong Ramil dito sa mga probinsyang sakop ng Bicol Region. Kaya naman pinaghahanda na ang mga LGUs at yung mga residente na mga nasa flood prone, lalo na yung mga nasa lahar prone area sa bayan ng Ginubatan Albay. Alright, maraming salamat Ryan Salatandol, nag-ulat ng live mula sa Masbate City.